Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 20, 2023. So naka po, laglag ulit yung index natin. So talaga handa na yata na magpahinga yung mga foreigners natin, di ba? Medyo malapit yung next week na kasi mag-umpisa after nun yung long weekends natin. So patuloy na bumabagsak yung index natin. So nag-drop tayo kanina, negative 1.23%. Ayan. Akala ko hindi na makakagawa ng vlog ngayon. So humabol tayo. So, pasensya na. Medyo late po yung upload natin. Very bad yung nangyari sa candles natin. Broken din yung 6162 yata yung nilalagay natin last time na support. So, laglag. 6,142.9. So hindi lang naman sa hindi lang naman sa Philippine market yung ganito yung itsura, yung global markets po natin ganun din. So US market nag-drop, si Asian markets nag-drop at saka si European markets nag-drop din siya for today kasi mga 9 p.m. na ako, 9:30 na yata ako nagre-review ngayon. So, makikita nyo, global markets is hindi rin po siya maganda. Ayan. So, very bad. Yung weekends natin, na-anticipate pa naman natin, sabi ko nga, by next week, medyo mahina po yung market natin. Okay? So, quick review na lang dito sa mga hawak natin, dito sa mga trending stocks natin for today para kahit pa paano may idea kayo kung ano nangyari kanina, yung mga hindi nakapag-monitor ng market natin. So, pasadaan ulit natin yung ating mga trending stocks. Sabihin natin, at this time, during this time is medyo hindi nga po maganda. So bumalik kasi, bumabalik siya dito sa 6,000 level. So yung mga pumitik last time, napo-pullback din siya. So si dito, nanguna ulit dito sa listahan natin pero hindi na niya kinaya. So ang lakas kasi ng foreign selling pala natin ngayon. So 704.73 million. So talagang mag-aalisan mo na yung mga traders. So nag-drop siya negative 7.32%. Pero ang net foreign sell niya, malit lang naman, 304, tama ba? 304,000. So hindi naman ganun kalaki. Yun nga lang. So mga locals kasi karamihan nagtitrade dito. So medyo lumabas yung iba. Tapos si SEC natin, ayan. So isa pa sa mga humila sa indices natin, nag-drop siya na hindi lang 9%, di ba? Yung drawing natin nakaraan, 9% or 7% yung in-expect natin na drop. Umabot siya ng negative 11.4%. So sinagad na siya. Net foreign sell tayo ng 31.89 million. So yung iba, si APX nag-drop din siya 2.27%. So kahit siguro mataas yung presyo ng mga metal products, hindi rin niya kinaya yung sell-off ng market. Net foreign sell siya 5.53 million. FCG, wala pa rin, mahina, negative 1.52%. Ito, medyo maganda yung pitik kanina, si MRC. Maliit lang naman. Pero at least siya lang yung medyo notable na gumalaw 3.65% dito sa mga trending stocks. DMC, pinag-usapan na rin siya siguro kasi ex-date ni ngayon, di ba? October 20 nitong si SEC. So, kung bumili kayo kanina, gaya sabi ko kahapon, hindi kayo kasama sa dividendo ni SEC. So kung bumalik doon sa gap yung price action yon, pwede kayo manalo. Pero since ex-date niya, so yung mga bumili kahapon, sila lang yung merong 9.9% na dividends kay SEC natin. Ngayon, si DMC, pinag-usapan na rin siya siguro most likely kasi October 23. So, Monday, yung pinaka-ex-date naman natin sa kanya. So, dapat ngayon, meron ka ng hawak sa kanya kung gusto mo mag-avail ng kanyang dividend. So, 6.67% yung yung dividend yield na binigay niya simula doon nung mag-start siya magkaroon ng announcement naman. Okay? So, quick review tayo for today kasi medyo late na. Disclaimer pa rin, for education purposes lang yung ating review. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. I-manage mo lang po kung ano yung bibilin mo. Medyo mahina na naman talaga yung mga stocks natin. Wala tayong mapagtaguan na stocks eh. Majority, bumabagsak talaga sila. Okay? So mag-atay ulit tayo ng bounce ng market. So follow mo na lang ako guys dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang. Kung gusto mo na makareceive ng mga reviews dito sa trending stocks natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group, kung gusto mo ng guide sa trading po dito sa PSE market. And then, kung nakasubscribe ka, check mo na lang yung company reviews, yung mga sample trades, yung ating mga basic indicators. So, aral na lang ulit. So, syempre, as usual, as a trader, always learning. Building your fundamentals, yung mga risk management, tapos yung mga PSE, stock market studies. So, sa crypto, ang lakas ng crypto ngayon.
So nag-breakout, kala ko hindi breakout sa 28K si Bitcoin. Nag-29 siya eh. So papunta na sa 30K si Bitcoin. So follow mo ako dito para pag gumanda yung mga play to earn games natin, mag-update ulit tayo dito. So sa social media, follow mo ako sa Facebook account, para sa mga posts natin, or dito sa Facebook page. So check mo na lang po, at tapos sa article sa local market, dito sa US market, at saka dito sa crypto markets. So Bodega Peak, tapos yung mga side hustles natin dito sa Money Earners. So check mo na lang po. Merge natin next time, for the coming next month dito kay Bodega Peak. So tingnan natin yung quick news dito sa mga repost natin dito sa Twitter. Buti na lang hindi tayo kasama doon sa $1 na pilot kasi ang pagbabayari lang ng Twitter is yung mga bagong magbubukas pa lang ng account. Yung mga existing na matagal na, so hindi muna pinag-aaralan pa nila. So ikaw, tanong ko, comment mo sa YouTube section natin. Halimbawa, mag-charge si Twitter ng $1 per year naman siya. So gagamit ka pa ba ng Twitter? Kasi hindi ka na pwedeng mag-post nun eh. After, pwede ka magbasa, pero hindi ka na pwedeng mag-retweet or mag-repost. Okay? So yun yung disadvantage ng siyempre kailangan ng pera ni X natin, ni Twitter. Okay? So net foreign sell tayo, very bad para sa market, 704.73 million. So walang kapondo-pondo na foreigner si PSE. So normal na maglalaglagan po yung ating mga stocks. Okay? Tinamaan si mining, gawa niya ni SEC. Property si Ali, yung nakita ko, negative 2.03. And then sa mining is ganun din naman. Halos lahat naman is nagbagsakan for today. So negative 1.23%. ASENS, ano ba yan? Yenji, Barnby, Energy Science, Pilbara, Renewable Memorandum of Understanding with Rio Tinto. Ayan, may bagong project. AAB, Infra Capital Lima Water implements the use of renewable energy. Eto, may good news si EI, pero hindi ko napansin yung price action. Partners with Samsung Engineering NEC. Ayan. In Saudi Arabia. Ayan. So may bago siyang project doon. San Miguel entered toll concession and joint venture with LGU of Pangasinan for the PLEX. Dami ng mga Lex diyan sa bandang north. So ganda ng mga daan. Shorting in the PSE to go live on November 6. So ready na tayo. Be ready na lang. Hopefully makagawa tayo ng video, mga sample. The exchange is moving the launching of the PSE short selling from October 23 to November 6 para magbigay ng time. Okay? So hindi ko pa masyadong, siguro magagawa na lang ang video dito. Hindi ko rin kabisado kung selected stocks lang ba to or lahat ng stocks. Pero yung una kong basa last time, selected lang po yung stocks na pwede mong i-shorting. Ayan. So abangan natin yan. BPI book lower provisions for 9-month NPL coverage at 159%. So okay yung earnings neto sa Q3, 23%, di ba? Yung nabasa natin kahapon. Okay. EI, may bagong project siya. Postpone yung short selling to November 6. Bitcoin, so nag-climb siya kanina ng 3% hanggang ngayon. So nasa 29K pa rin siya. No divestment plan in dito, clarified exchange. There are no current plan for Densui to divest the remaining stake. Still beneficiary owns 69.68 of dito's outstanding capital as of September 2023. Pero di ba, tama ba yung pagkakaintindi ko, okay na yung 100% for foreign ownership, di ba, sa mga telcos natin. So BPI third quarter earnings beat estimate, so 33%, di pala 23. Okay? So Green, Winson Green received certificate of acceptance from Caloocan government. BLL approves San Miguel land shelf offerings. May mga bonds to, no? Okay, below long term, preferred shares yan. Cebu partners with Finland, all refining company for sustainable aviation fuel. Oil prices spike. So, syempre, stocks natin babagsak. AC Motors, Bosch, Team Up, so kahapon to. May share buyback daw si SSP at saka si AP. And then, Indonesian construction ni ICT. So, okay na yan kahapon. Tapos, Bloody kahapon sa US market. Tapos ngayon, yung nakikita natin na actual na trading yata to o futures. Laglag pa rin si US market natin. Okay? So, very bad. October na. Akala ko ba tapos na yung ghost month natin. Okay? So guys, yung Patreon, yung mga gustong sumali sa trading group as usual,
always open po yung Patreon channel natin. So check mo na lang kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine market. Okay? So quick review tayo kasi medyo late na yung yung upload natin. So ito yung index, refresh ko lang. Okay, so maga pa lang talagang laglagan na. So wala kasing foreigners. So wala tayong karga sa market. Magaan siya. So hopefully may mga bounce tayo for next week bago mag long holidays. 6,142. So balik mukhang magre-retest tayo sa 6,000. Negative 1.23%, negative 3.51 billion. So mahina. 704 million at foreign sale, and SCC nga po yung humila. So sinundan ni Converge, wala na rin yung mga gains niya. Si Ali, ganun din, si Monde. So more than 2% yung mga laglagan for today's trading. So nagberde si Mer, Tel, AC at saka si LPG. Pero anyway, wala tayong pupuntahan, di ba, na stock. So lahat, majority is laglagan. So hopefully may bounce na nga lang by next week na trading po natin. 50-50. 50% foreign and then 50% local participation man. So ito yung mga winners natin for today. So hindi rin ganun kalaki yung tinaas sa mga winners natin dito sa mga trending stocks natin. Okay? So, nanguna lang dito sa most tradable stocks siguro, mga napapansin natin last time. Primex, 5.56, CTS, 5.13%, MRC, ayan, pero maliit lang, 3.65, si Mark, 3.09, si Red Sea, di natin napapansin to eh. Although mahina yung volume niya, umakit ng paunti-unti yung price eh. So, 3.08%, maganda yung yung chart niya. Now 2.17, IMI 1.92, PLC 1.79. Ayan, medyo malumanay yung galaw ng market. So dito sa sellers, SEC, so medyo talo pa tayo na may hawak sa kanya kasi 9% na yung dividends, tapos bumagsak pa siya ng 11.4%. So talo tayo ng more than 1% kasi 9.9 yung dividends nitong si SEC. So sino pa ba? APBI minus 7.59. Ionics, ng trap lang siya, no? Negative 7.58 si dito. So, medyo lumagapak ngayon. 7.32%. Tech Green. So, more than 4% din. At saka si Converge. Minus 3.65 si AP. Bumigay na. 3.4% naman. Okay? So, yun po yung mga galawan for today's trading. Silip tayo ng konti sa chart. So, broken yung support. Maghanap tayo ng ibang support ng market. So, worst case scenario, nag-lower na naman siya, lower high na naman si PSE natin. So magre-retest ba tayo? Worst case scenario, retest sa 6,000 level, especially 'di ba next week medyo 1 week kasi yung yung wala tayong trading dito sa PSE. Medyo sa ginagalaw niya ngayon, sa ngayon nagalaw niya kasi broken yung support natin dito sa 6162 na pinag-usapan natin last time is baka mag-double bottom tayo dito sa 6,000 level naman. So gera, may gera, mataas ang presyo ng oil, mataas ang inflation. So and then mataas yung mga bonds, yung mga government bonds natin. So outside of the stock market, so parang doon i-shift yung mga traders natin. Okay? So wala. Um, Mag-aaral na lang muna tayo sa market. Yun na lang pwede natin gawin habang nag-aantay tayo na mag-recover. Siguro by pagdating ng shorting, tingnan natin. Baka mas exciting si PSE natin during that time kasi pwede ka nang kumita kahit bumabagsak si Philippine Stock Exchange natin, di ba? So depende na lang kung ano yung stocks yung short mo. So halimbawa short mo yung mga medyo mataas na ngayon. So at tapos biglang bumagsak yung price, pwede kang kumita. Okay? So anyway, gawa tayo ng mga sample video for the coming few days naman. Okay? So ito yung galaw dito sa US market, 9:30 as of this time na itong nag-check tayo. So laglag din, no? Wala din. So Nasdaq negative 0.46, Dow Jones minus 0.05, and then S&P is negative 0.21. Ayan. Bargain yung mga stocks natin. European market laglag din, no? Asian market kanina. So ito yung Europe o FTSE. So laglagan din sila ngayon. Dito sa Asian market, laglag din po, hindi lang naman Philippine market. So lahat po tayo. Maliban dito sa Indonesia, no, IDX Composite. So sila lang yung verde, the rest is mapula. Okay?
So nandito siguro sa traders yung iba for the weekends kasi medyo sumipa si Bitcoin. Ano bang catalyst natin? Meron ba tayong nakita? Parang wala naman tayong nakita news, no? Yung ano lang, yung trial ni ano, SBF yung nakikita natin. Okay, so very good. 29.5K si Bitcoin. Mag-retest kaya to sa ano, 30K. 3.3% up. Malakas ngayon, ha. Ethereum, 1.6. And then, ito, medyo hindi gumalaw. Si BNB is 213. Yung binabatayan ko dito, si TRX. Ayan, nag-update siya na malit lang naman, 2.17%. So, the rest, medyo malakas yung galawan. Walang masyadong malakas na spike, pero unti-unti, gustong i-break yata ni ano, Bitcoin nyo. 30K natin. So, it's about time. Mahina yung ano, yung stocks. So, dito sa crypto siguro mag-trade yung ibang mga traders natin. Okay? So, refresh natin yung ating index. And then, quick review, very quick lang. So, dito sa mga trending stocks. So, dito, nag-pullback na. So, nag-profit taking na siguro yung iba. Bumigay yung ano, yung flag formation natin. So, wala na, hindi ano, in the short term, ha. In the short term is hindi na valid yung ano, yung flag formation. So, magre-retest siya. So, nagre-retest siya dito sa MA 100 or rather MA9. And then kung medyo mabasag-basag, so tingin natin kung babalik siya dito sa 3 pesos naman. Okay? So pwede pa rin naman. Kung medyo lumagapak siya below 3.4 and then nag-bounce dito sa 3.08, pwede pa rin natin sabihin na higher low yung gagawin niya dito. So depende na lang kung ano yung galawan ng market natin for next week na trading natin sa kanya. Okay? So, ang daming ano, daming ako nababasa sa Investa. Ano ba yung medalya? Medyo nahuli ako ng balita. May mga nagpo-post na merong medals doon. So, negative 7.32%. Ano kayo meron doon? Tapos, net foreign sell, negative 490K. Star All Call ang buyer and then Abacus Call yung ating pinaka-main seller. Okay? So, wala tayong nakita na 490K yung ano, net foreign sell natin kay dito. Ayan. Next, SEC. So alam mo na yung dahilan. X-date po kasi. So binawi na niya. Lakas pa pala ng drop niya ngayon. No? So halos sakto dun sa ginuguhit natin. Di ba 9.9 lang naman yung sinusukat natin last time. Okay, sabi 9.9. Ayan, dito. Dito yung expect natin or sabi natin, depende dito or dito. Yan. Pero mas mababa pa yung ginalaw niya. So anyway, so magko-consume muna si SEC, maghahanap ng support, kagaya ng mga ginawa niya last time. So nag-drop after ng dividends, bumagsak pa nga siya and then nag-consume siya ng ilang buwan din naman yung conso. No? So tingnan natin, kasi ang payout niya based doon sa ex-date niya is November 8, di ba? So after nun, saka na lang ulit natin siguro makikita na gumalaw ng maganda si SEC natin. Kasi ipa-price in niya yung ano yung dividends. Ayan. So anyway, lagyan natin yung support kasi nag-drop siya. Lagay natin sa 30 pesos yung support. The rest, market na po magde-decide kung ano yung gusto niyang gawin, kung kailan niya i-reverse yung galaw ni SEC. So negative 11.4% drop for today. So iba ng profit taking na. Negative 31.8 million. Call FMS ang buyer and then DBP DWA call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? Next, APX, yung mga minero natin, medyo nag-drop din siya. So nag-pull ba? Okay. So nag-try siya mag-breakout kanina pero nahirapan. So medyo mas malakas yung sellers. So baka meron tayong retest dito sa gap. Hindi pa naman nag-close the gap, no? Dito sa 2.54. So yan na lang abangan natin. So balik ulit tayo dito. Maghanap ng support para kay APX. Nautog yung price. Still above RSI 50. Okay, so anyway, tingnan natin. Hindi maganoon kalakas yung ano, yung drop ni ano ni APX natin. So tingnan na lang natin next week kung makabawi siya kasi sabi nga natin sa mga gold, di ba? Gold products yung mga tumataas yung mga prices. Okay? So tingnan natin yung kanyang price action. So drop siya, negative 2.27%, minus 5 million net foreign sell, call FMS ang buyer. Citysec Macquarie yung ating pinaka-main seller. Okay? So, yun lang muna. Next, FCG. Ano ba nangyari dito? Okay, so mahina. Maghanap yata tayo ng ibang support para kay FCG. So, dito naman, nagbo-broken na kasi yung pinag-uusapan natin dito sa 0.65. So, anyway, balik natin dito sa 0.65.
baka kailangan niya ng double bottom bago mag-recover yung kanyang price action. So talagang iniwan na si FCG natin. Okay, no choice. Wait na lang ulit sa recovery ng ating stock. So wala din siya volume, wala siyang walang optimism based sa pinaka price action. So wala, antay ulit. Negative 1.52% yung loss. Negative 72K net foreign sell. Asia Sec call, a buyer HDI call yung ating pinaka main seller. So support lang din drawing natin kasi mukhang mag-giveaway pa yung price action kasi yung direction niya kasi medyo is, di ba, kabaliktaran ng flag. So pabagsak yung yung itsura naman niya. Okay? So anyway, wait na lang tayo, lahat naman ng stocks is ganyan. MRC yung isa sa mga winners na medyo natapos na kasi yung di ba, nawala na yung kaso-kaso. So tingnan natin kung magpatuloy siya by next week kasi may forma yung kanyang price action. Nauntog pala siya eh. O siguro nag-trending siya kasi nag-up siya ng halos 7% kanina. Pero medyo nauntog. So second na untog niya dito sa MA100. Pero mukhang maganda naman yung price action niya base lang dito sa sa labas ng volume niya for today. So baka may follow up by next week. 3.65% up. Walang foreigners, minus 500 pesos. May natira pa si foreigner. Call Timson, a buyer, and then siya din po yung ating pinaka-main seller. So anyway, higher low formation. So good. Wait natin next week kung mag-materialize yung price action na ginuguit natin para kay MRC. And then lastly, si DMC po natin. Very quick lang. Okay, so mahina din. So expect meron din siyang drop by next week. So 6.6% ba? 6.7%. So guhitan natin para alam natin yung yung mga gustong sumalo, di ba? Pero ganun din, mag-aantay ka din ng ilang weeks siguro bago mag-recover yung price. So expected na siguro ng iba kaya medyo matamlay yung price action natin sa kanya. So by next week, ex-date natin, so pa-pricing natin yung dividend yield na 6.7 ba o 6.67 para dito kay DMC naman. So expect na lang mga 9.6, 9.5 yung opening natin by Monday para kay DMC. Meron ba siyang net sell? Negative 0.19%, 1.7 million net foreign buy naman. Call video on buyer and then call CitySec yung ating pinaka main seller. Okay? So ayaw man natin yung gusto nating mangyari is mag-bounce kasi nag-drop tayo kapon, di ba? Halos ilang araw na rin tayong drop, bearish engulfing candle. Ayun lumabas sa kanya pero nag-give up si PSE, hindi niya kinaya kasi global market mahina din. So magwi-wait na lang ulit tayo ng recovery ng market by next week or after ng first week ng November naman natin. Wala tayong makitang magandang galaw ng market until December, no, kasi hindi natin makita yung mga sipa ng stocks eh. Yung mga sumipa last time sina Converge, sina ASN, sina Monde, 'di ba nag-recover yung mga price. Kinain din niya etong week na last 2 weeks na trading natin. Kaya yun nga baka expect natin mag-double check tayo dito sa malapit sa 6,000 level naman. Okay? So anyway, no choice but wait ulit sa recovery ng market. Exciting by November is yung start po ng ng short selling natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. Aral tayo ng short selling over the weekends. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine market. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter. And then Patreon, yung mga gusto mag-support sa channel natin at gusto sumali sa trading group. Open po siya. So, happy weekends po. Enjoy the weekends po. Ayan, kita tayo para sa short, prepare tayo for next week sa short selling ni Philippine Stock Exchange natin. Okay, so yun lang. Salamat po ulit.